Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid sa Divine Mercy. Salamat po, kapatid. At bigyan po ko ng pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon sa pamagitan man lamang ng pagsalita rito. Napakarami po pala natin. Ako po naging MC kasi po hindi dumating yung talagang magkuhan, pero dahil ako yung ipinalit niya po. Meron pong sulat kaya lang mukhang hindi ko mababasa, mahina po yung mata ko dahil doon sa kumikirot nga po yung isang mata ko. Ang magbabahagi po ngayon ay si Ana Lee Reyes. Kakanta po. Naku po, medyo malabo po pala ang mata ng ating facilitator. Po, hindi po ako magbabahagi, kundi po ako po ay naatas ang mag-andom ng papuring awit para sa ating Panginoon. Medyo hinihingal pa, po. Subalit sa kadakilaan ng ating Panginoon, ako po ay kanyang gagaban. Kaya para po sa inyong lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat sa lahat ng pangako mo, tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya't aking dalangin ko, ako sana'y samakan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Kaya't aking dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko.
Salamat din sa bigay mong galak sa'kin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may galak na rin. Kaya taging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan ka, bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya taging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan ka, bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Purihin at dakilain ang ating Panginoon. Alam niyo po ba, kaunting pagbabahagi lamang po kung papaano kumikilos ang buhay na Diyos sa aking buhay, kung papaano nga pong sa bawat pangangailangan ay tuwiran po siya ang tumutugon, sapagkat hindi ko na kailangang isipin pa yung mga bagay-bagay na although sa bilang pagkatao po, yung mga kasama ko sa bahay o kung sino pa man ay naproblema. Habing po sa kasuotan, sa sagala para bukas na inilagay ko na po sa aking sarili na kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat sabi ko nga po, wala akong damit. Subalit sabi ko, Ama, kung ano po ang inyong kalooban. Alam niyo po ba, marahil ay kagustuhan ng ating Panginoon, kaya po may isang anghel na isinugo sa akin kahapon lamang po. Kaya po talagang buhay ang ating Panginoon. Purihin at dakilain siya. Di lamang po na ang ibig ko pong pakahulugan dito ay sadya pong kumikilos ang ating Panginoon na hindi natin namamalayan at tuwiran pong masurpresya siya kung kumilos sa ating buhay. Amen? Kaya purihin at dakilain siya. Maraming salamat po. Salamat po kapatid sa napakagandang boses. Yung pong kanta niya, meron po akong tape sa tricycle ko na lagi ko pong pinatutugtog. Pero pag po yun yung tinugtog, inuulit ko pa po para malasak kong mabuti yung mensahe ng kanta. Ang magbabagi po muli ay si Teacher Mel. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito sa ating lahat. Buhay po ang Diyos. Amen po. Kanina po, nagjo-joyful, nilapitan po kami Tita Marie. Ako daw po'y pangalawang mag-share. Tapos si Ate Beth po, sabi ko, buhay ang Diyos, mapalad tayo, pinili tayo ng Ama ngayong gabing ito. Amen po ba? Ang nasa ko pong ibahagi, sabi ko po, Ama, ano po ibabahagi ko sa kanila? Binalik po sa akin yung kaganapan ng una po akong mapadako sa dambanang banal na ito. Ito po ang aking ibahagi na kung saan po katotohanan ang plano ng Diyos ay hindi ng tao. Amen po ba? Amen. Amen po yan. Kanina po may nagbahagi niya nung gawain ng tanghali. Nung ako po ay mapadako dito sa kadahilan ng karamdaman ng lupang katawan, ang nasa ko lamang po at mithiin nawa ay makamtan ko ang kagalingan. Hanggang doon lang po.
Siguro po, yung iba din, ganun po, no? Na pag gumaling na, tama na po. Ako po, ganun din nung umpisa. Nung sabi po, 9 days daw po magsisiyam. So after po ng 9 days, hindi ko pa nga po pala ito nabahagi. No? After po ng 9 days, huminto na po kami. Yung nanay ko po yung lagi kong kasama. Minsan po yung anak ko. So after po ng 9 days, nag-stop na po ako. Hanggang po, bigla po, hindi inaasahan, sumakit po yung tiyan ko. Hanggang sabi ko, bakit ganun? Tapos na, bakit sumasakit na naman? So naisipan ko po, dahil si Mami Beth nga po ay kasamahan ko po noon sa St. Mary's Coordinator po namin siya. Nakipag-chat po ako sa kanya sa FB, tapos binigay po niya yung number ng mahal na apo. Yun po, magtanong daw po ako. Tinawagan ko po ang mahal na apo. Ang sabi po niya, anak, malayo ba'y bahay mo? Hindi naman po. Sabi ko pong ganun. Ang sabi niya, magkita tayo sa dambana mamaya. Sabi po. So, pumunta po ako. Siyempre po, ang dahilan pa rin po ay kagalingan ng lupang katawan. Pero po napapansin ko na sa sarili ko, nung nag-stop po ako ng 9 days, bakit ganun? Parang hinahanap-hanap ko na po yung mga mensaheng naririnig ko sa araw-araw. Hanggang po nung bumalik kami, ang sabi lang po ng mahal na po, inaasam ko po kung ano yung ibibigay niyang dahon-dahon, ganon. Ang sabi lang po niya, wala naman na, ang ganda-ganda mo, okay ka naman. Ganon po ang sabi niya. Para naman pong lakas na agad ng katawan, pag-asa, ganon po ang binigay sa aking katauhan. Hanggang po, diretso pa din po. Ayan, kasi nakalib po ako noon nung nagkasakit ako. 2 months po akong hindi nakapasok ng school. Hanggang nga po, habang nakalib po ako, di ko po din alam sa sarili ko. Pero yun po ay talagang kalooban din ng Ama na lagi na po akong pumupunta. Nung nakalib po ako na yon, hanggang sa niloob na po ng Ama na muli ay makapasok ako sa paaralan. Subalit po talagang hinahanap-hanap ko. Alam niyo po, nanonood pa ako nun sa internet. Pag may pasok. At kwento po ako ng kwento sa mga co-teacher ko kung ano yung nagaganap sa dakong ito. Kahit alam ko po, iniisip nila para na akong naluluka. Ganun po, wala. Basta po kwento-kwento. Alam nyo, ganun-ganun. Kahit alam ko po, hindi sila naniniwala. Yung iba pinagtatawanan na po ako. Okay lang sa akin. Hanggang po, naano ko na po sa sarili ko, gumagaling na po yung aking kaluluwa. Pero sa totoo po pala, yung kaluluwa yung unang gumagaling kaysa po sa ating lupang katawan. Doon na po sumusunod na lumalakas ang ating katawan. Ayun nga po, lagi na po, basta po walang pasok, nandito na po ako. Nakikita po ako ng mga alagad, no? Pagka po Saturday, sigurado po, nandito po ako. Hindi ko po pinalalampas yun, hindi po totoo po yun. Dahil ako po sa sarili ko, hindi ako mapanatag ng hindi po ako nakakatungo. At ewan ko po ba, hindi ko po maipaliwanag sa sarili ko, hanggang sa napapansin ko po, naiiba na ang aking pagkatao, yung ugali po, naglilimi na, nagano na po ng mga salita, pati ugali po, yun ang unang nabago. Sabi ko po sa sarili ko, iba na. Yung ganun po hanggang sa hinahanap-hanap ko na lagi. Lagi ko na pong napapanaginipan ng mahal na Apo Kunching. Tapos, napagnilayan ko na po sa sarili ko, iba pala pag merong kang pananampalataya, na ibahagi ko na po ito noon, no? Talaga pong pag wala tayong pananampalataya, patay. Wala pong buhay. Alam ko po, nadadaman nyo din po yun, no? Lalo na po yung matagal-tagal na pong tumutungo sa dakong ito. Nung dati po, wala eh. Nagaganap po yung mga kaganapan sa buhay natin. Pero para sa sarili po natin, iyon po ay nagaganap para bilang tao lang po. Tayo lang may kagagawan. Kumbaga, dahil po sa ating kakayahan, hindi po natin alam, lahat po ay plano ng Diyos. Kung paano ko nga pong pinagnilayan mula ng pagkabata ko, yung paggabay niya, hindi niya ako pinabayaan, kung paano binigyan ako ng mga magulang na mapagmahal. Mahirap pong, pero totoo po ito, wala pong pagmamataas. Talaga pong ang buhay ko mula bata, walang hirap. Hindi ko po naranasan yung maglaba, magganyan. Totoo po, hindi po pagyayabang, katotohanan po. Talaga pong hindi ko naranasan magsaing, ganyan po, magluto, ganyan. Pero po nung ako'y may kabiyak na ng puso, syempre po, nag-aano na po para sa kanya. Pero hindi rin po madalas pag nakabakasyon lang po siya. Ganon po ang buhay na hindi natin iniisip nung dati. Yan po ay lahat ay biyaya ng Diyos.
Kaya po nung nabuksan po ako sa dakong ito, nung madama ko po na buhay ang Diyos, noon po mas higit pong naging masarap ang buhay. Bawat araw na lumilipas, damang-dama po natin ang kabutihan ng Diyos. Hanggang nung lumilipas nga po na lagi na po akong naririto, napapansin ko po lalong lumalalim, naiiba na po talaga yung pandama ko, na talagang nandun din po yung pag-ano sa sarili na makapagbahagi sa kapwa-tao. Iba na po, talagang ang Ama po ang lahat na nagbalangkas kung ano man po ang kaganapan sa aking buhay. Na talaga pong ibinabalik ko ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa Kanya at sa katauhan po ng ating mahal na po, kakain sa labas. Pero po dahil sa kalooban ng Ama, dahil sa Kanyang mga, dahil po sa pagninilay, naging kaganapan, napakabuti po ng Diyos kung paano nga pong ipinadama niya ang dapat.